Hi guys, good morning. Ayan, magandang umaga sa ating lahat. Galing po tayong night shift at yun na nga ang mahirap dahil against the sunlight tayo. Pag pauwi na, dumi naman ang windshields ko. Sorry naman, no? So ayan guys, yung sasakyan dito is talagang necessity siya, no? Kailangan natin ng sasakyan dito, lalo na pag may trabaho tayo. Kasi ang hirap kasi mag-public transport. You gonna waste too much time pag nagpa-public transport ka. Yung means of public transport dito tulad ng buses, trains, ayan, taxi kung gusto mo, Uber, yun nga lang, sayang naman yung pambayad mo doon, di ba? So, yun na nga. Tsaka, ang hirap mamalingke dito guys, mag-grocery ng naka-public transport. So, mga tao dito talagang sasakyan ang ginagamit. May kanya-kanyang sasakyan talaga. Mas marami pa yung, kunwari for example, no, pupunta ka ng mall, mas marami pa yung punong-punong-puno yung car park. Tapos pasok mo sa mall, kunting tao lang. Kasi parang isang tao, isang adult, isang sasakyan. 1:1. Ganun dito guys. Mas marami pa yata sasakyan kaysa tao. But anyways, yun na nga, pauwi tayo. Ayan, karirahan na yan. Kasi anong tawag dito? Peak hours, kumbaga, working days, tsaka school days. Kaya ayan, medyo trafficked. So, ito na nga tayo, nahihirapan tayong lumiko sa kanan. Yun nga ang kagandahan dito guys, kasi nga may talaga, ini-implement talaga, pina-follow talaga yung road rules. Yung rules talaga dito ay talaga, naka-implement talaga yan. Kaya yun, maayos ang daloy ng traffic. Maayos ang daloy ng trapiko, ganun. Ang hirap para mag-voice over, guys. Practice makes me perfect. So, continue practicing, make us perfect. Charing lang. Anyway, ayan na, dumating na tayo sa bahay. So, ay just a continuation doon sa ating video kanina doon sa during the day. Ito naman obviously during the night. So, ayan, dito pala sa Australia guys, bibihira, hindi naman bihira, no, yung less ang disgrasya dito, less ang motor accident dito, vehicular accident, gawa ng kumpleto nga sila ng babala signs, mga warning signs na kumpleto. Hindi ka talaga hindi naman sa mawawala, no. So yung kadalasan dito na ma-involve ng car accident is yung mga reckless driver na talaga. Yung mga reckless driver na, o di kaya yung nakainom na, kasi kahit bawal magmaneho dito na nakainom, of course, tao lang tayo, meron talagang matitigas ang ulo. Bawal din dito yung nagmamaneho at nagse-cellphone. Kahit pa cellphone na lang yan, may cellphone camera na dito guys, malaki penalty. Yun, malaki yung niya, tapos may demerit points pa yan. Oo. Pero meron sadyang mga tao na ang titigas ng ulo, no? Nagse-cellphone, kasi dapat pag nagmamaneho ka, bawal kang may kausap sa cellphone kasi nalulos focus kanyan sa pagmamaneho mo. Tsaka you are risking others, no? Pag nadisgrasya ka, okay lang sana kung ikaw lang may madadamay pa. So, ayan, mahigit na pinagbabawal na yan dito. But as I've said, meron talaga mga tao na sadyang likas na matitigas ang ulo. Kaya kadalasan, syempre, sila yung nai-involve sa sa mga motor accident. Kawawa lang yung madadamay sa katigasan ng ulo nila, kasi buti sana kung sila lang. Anyways, yun nga po. Pinapakita ko lang sa inyo yung daan. Daan talaga papunta sa work ko. So, ang tanong ko dito is, ano ba ang information na I'm trying to relay into you? Ano ba? Ano ba ang information? Ay, ayan yung workplace ko guys, di ba? Ang laki. Ang ganda. Maganda pati sa loob. Kala mo hotel. So, ayan na. Favorite ko talaga yung reverse parking. Charot.
Kasi napaka-easy mag-reverse parking compared to yung mauuna yung muso sa sa sasakyan. So ayan na tayo guys. Kahit pa dito ay talagang Australian time is Australian time, pero talagang mananaig yung aking Filipino blood na Filipino time. On the time naman lagi, hindi on the clock talaga. So ayun na nga. So ito na, papasok na tayo sa workplace ko using our fob. Yan, tatap lang dyan, mag-o-open yung automatic doors, tapos temperature check, open na naman yung automatic doors, tapos mag-log in na tayo for our shift.